So malamang marami nang nakakaalam ngayon na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nananawagan sa Kongreso na huwag ituloy ang impeachment kay Inday Sara. Kumalat na yung balita na to at nakarating na sa both side. And actually medyo dismayado nga. Parang nakita ko kasi doon sa video ng mga bibigil, okay, doon sa EDSA na parang pinalalabas nila na bakit hindi nyo tinuloy? Natakot ba kayo? Akala ko ba konti lang kami. Ganun ba na't mga supporter ng Duterte. Okay, so ano ba kasi ang magandang maidudulot ng impeachment? Ano ba yung mararating natin? Ano ba yung end game, kumbaga? Diba? So, yun po yung ilan sa susubukan kong i-share ang aking opinion. And beside that, bilang patunay, ipi-play ko po yung video. Manghihiram ako ng video ni Katunying. Sa kanya ko po hihiramin yung video na kung saan isa siya sa masasabi nating unang nakaalam. Kasi ewan ko kung may iba pang nakaalam, pero so far parang siya lang yung una kong nakita. Maybe others have this already, but sana wag akong strike ni Katunying. Okay, but bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and pakihit na rin po ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, or opinion that might help us to understand better yung tinatalakay ko sa content ko na to, please leave it on our comment section. Okay? So yun nga po, let me play part of the video ni Katunying na kung saan pinapakita yung message na na-receive niya. Ito po ay ilang beses niyang binerified. Okay, bago ko po naman nalaman to, yung video ni Katunying, may mga nasagap na rin akong balita sa internet, mga siyempre active tayo, kumbaga. So, may mga nakita at may narinig na rin ako. And actually, doon sa press con kanina ng Kongreso, nabanggit din to. But they are still verifying. So, with Katunying, na I'm sure, reliable source siya. Kasi hindi naman siya basta-basta maglalabas nito kung hindi niya dinouble check or triple check yan. Diba? So, I think it's confirmed na totoo yung message na yun. So, So, let's let me play you that part of the video. Lakaydeo, ang bubuit mo Meron pong mensahe pala ang Pangulong Bongbong Marcos. Naku, sino kaya itong baka may mapagbintangan, pero di bale. May mensahe po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso. Mga leader ng Kongreso, hindi ko na po babanggitin kung sino, dahil pag sinabing mga leader, marami po yan. Nag-message po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso at chinek ko munang mabuti. Baka kasi tayo makorwente, no? Makorwente dahil sa ngayon po gigil na gigil ang maraming mga politiko, hindi lang po politiko, pati po yung mga ibang mga NGOs gustong-gustong sampahan ng kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. So, totoo naman yun na marami, di ba, na talagang gustong sampahan si Vice President Sara Duterte dahil doon sa mga sinabi niya, di ba, na hindi lang si Bongbong Marcos yung kanyang mga binira talaga, and even the Congress, di ba? So parang ang nangyayari ngayon, it's Vice President against the whole government. Parang ganun yung nangyayari. Well, hindi din natin mabiblame ang gobyerno dahil nga sa mga nasabi ni Inday Sara, but hindi rin naman din natin pwedeng ibaliwala kung ano man yung mga nasabi ni Inday Sara dahil meron siyang mga nire-reveal, di ba, na
kumbaga dapat sila lang nakakaalam, pero anong nangyari ngayon? Parang nagkakalaglagan sila, di ba? So yung mga nakikita natin, ito yung nababasa natin sa mga nangyayari ngayon na sila yung dati magkakasama pero ngayon bakit naglalaglagan na? Ano yung nangyari? Nagkaroon ba ng onsihan? Nagkaroon ba ng hindi magandang samahan? Well, obviously, oo. Di ba? At nabanggit pa nga ni Inday Sara na ang budget na sinasabing yun, may kwento talaga siyang sinabi. So, kumbaga, mayroong mga basihan din si Inday Sara kung bakit siya naging ganon. So, hindi rin natin maisang tabi yun. Pero, medyo malaki talaga yung oo, sabihin na natin na if ever, di ba, may gagawing hindi maganda sa kanya at mamatay siya, saka pa lang, di ba, kikilos yung taong hinire niya para tumugi rin dito sa kay Bongbong Marcos, sa asawa niya at saka kay Romualdez, di ba? But ayon sa aking pananaliksik, panunood, 'di ba? Pagbabasa, regardless, 'di ba? Kung ano man 'yan, threat is still a threat. And marami ng mga pinatunayan na may mga ganyang taong gumawa even dito sa Pilipinas, meron din palang gumawang ganun, nag-threat kay Pangulong Rodrigo Duterte dati. And sa US, ganun din. May sumulat ng poem na yun, na ano rin siya, na nakasuhan din. So which means talagang any threat, 'di ba, lalo na sa presidente and even to the vice president, they will take it seriously, 'di ba? Although may mga paliwanag si Inday Sara, yun na nga, 'di ba? Threat is always a threat and it comes from the second highest official of our government. So they will not take it lightly talaga. 'Di po ba? So kaya yung mga nagagalit sa kanya, hindi na ano 'yan, normal na, kumbaga. Hindi po ba? Pero, bakit ganun yung ginawa ni Bongbong Marcos? Bakit niya pinapapigil? Hindi po ba? Ano po, mga kababayan? Katunayan ay nabalitaan natin mismong si House Speaker Martin Romualdez kumbinsido na dapat pong sampa ng impeachment ang pangalawang Pangulo. Hindi lang po dahil doon sa mga nangyari nitong weekend, hindi yung po may mga kinalaman pa sa confidential fund. At, alam naman natin, di ba, na isa talaga sa dahil doon sa nung nagsalita si Martin Romualdez, nakita naman natin kung paano siya nadismaya. And we all know, di ba, sabi nga, di ba, pumuposisyon na, napakaaga pa para mangampanya para sa 2028 election. Meron pa tayong 2025 midterm election. Doon muna tayo mag-concentrate. Pero anong nangyayari ngayon, sabi, and this one comes from Inday Sara din, na ngayon pa lang parang nagkakaroon na ng ano sa kanya, di ba? Political sabotage. Inaano na siya. Sinisiraan na siya, kumbaga. So, no wonder na itong si Romualdez is isa sa mag-push. And of course, beside from the political intentions, talaga namang mayroong mga nasabi si Inday Sara na kung ibabase natin sa ating batas and mga nag-aawi niya, di ba? Medyo meron talagang sablay. May sablay naman talaga. Doon nga lang sa pagtitreat. Regardless na kahit na ano mo talagang sabihin yan, threat is always a threat. And it comes from her na second highest official ng Pilipinas, di ba? Medyo hindi nga maayos. But katulad na sinasabi ko, wag nating baliwalain kung ano man yung mga nagiging sagot ni Inday Sara. Okay? Sabi niya nga, meron silang game plan. May playbook pala. May playbook silang sinusunod. And maririnig niyo yan doon sa ibang mga paliwanag ni Inday Sara. Although it seems parang questionable, but of course, hindi natin ganun masasabi kung bakit ganun nasasabi yon or nagagawa ni Inday Sara. Remember, sila po ay magkakilala. Tandaan ninyo kung gaano ang naging samahan ng Duterte at Marcos even before these things happen, di ba? Alalahanin natin na ang Duterte ang nagpalibing sa
libingan ng mga bayani kay Marcos Sr. So, kumbaga, they know each other, not even in political aspect, di ba? So, maybe some personal matter, meron din silang alam sa isa't isa, di ba? Si Amy nga, nakikita natin na parang ang suporta na kay Sara pa, di ba? So, if these things happen, meron talagang reason kung bakit din nasasabi ni Inday Sara yung mga ganong bagay. Di ba? Ano, pwede ba nating ipakita? Pakita natin yung message ni Pangulong Bongbong Marcos na na-access po natin ngayon lang kay hindi ko na masabi. Hindi ko na masabi kung kanino pinadala. Ano po? Ito po yung parte ng mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga House leaders. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please, do not file impeachment complaints. Sa malaking usapan, sabi ng Pangulo, ng mga bagay, hindi naman mahalaga si Sara, sabi po niya. So please, do not file impeachment complaints. So, eto, yung kumakalat na mga message na according to Katunying is verified at muntik niya pa nga masabi yung pangalan ng nagbigay sa kanya. Diba? So, which means talagang valid. Totoo ito. Totoo itong message na to. So, ang nilalaman nga, di ba? Ayan, katulad ng in a larger scale scheme of things, Sara is unimportant. So, kumbaga sa mga nangyayari, para kay Bongbong Marcos, hindi ganun ka-relevant kung ano-ano man yung mga pinagagawa ni Inday Sara para sa kanya. Di ba? And actually, good moves tong ginawa ni Bongbong Marcos. Di ba? Well, depende pa rin yan sa Kongreso. Dahil sila ang magpupush niyan dadalhin sa Senado. Di ba? Kaya nga siya ay nagre-request kasi wala naman siyang power para directly influensyan. Although alam naman natin. Yeah. But if we're going to look at the batas nga, if we're going to follow the rules, di ba? Sana sabi nga nila, independent body ang mga ganyan. Ang Congress, ang Senate, so they cannot influence each other. Di ba? May kanya-kanya silang mandato para magserbisyo sa mamamayan. Diba? Kaya nga may please na nilagay si Bongbong Marcos. Diba? Siya nakikiusap siya na kung titingnan natin sa pangkabuuan, pangkalahatan na epekto sa ating bansa. Diba? Si Sara ay hindi ganun ka importante para sa paggampan nila sa kanilang tungkulin. Kaya siya ay nananawagan na humihingi ng nakikiusap, di ba? Sa ating mga kongresista na wag nang mag-file ng impeachment, di ba? Kasi it will only distract us from the real work of governance, which is to improve the life of all Filipinos. Okay? So, kung titignan naman talaga natin, totoo Di ba? Ano ba yung magandang naidulot ng impeachment? Sino yung unang na-impeach? Di ba? Si Joseph Estrada. Di ba? Na-impeach siya, yes, natanggal siya. Anong nangyari? After a few years, nakulong ba siya? Na house arrest lang siya. Di ba? And at the end, lumalabas, walang kwenta yung naging impeachment. Lumalabas na may mali. Na-impeach siya kasi hindi pinabuksan yung second envelope. Na nung nabuksan daw, I'm not too sure kung totoo yun. Wala rin naman pala. Irrelevant din daw ata ang laman. I'm not too sure on that issue but I just heard it. Okay? But the point here, anong nangyari? Nag-suffer ba si Joseph Estrada?
Anong nangyari? Nabigyan ba talaga ng hustisya ang nangyari sa atin? Nakatakbo pa nga siya ng pagka-mayor, di ba? Oh. Diba? Nung napalaya siya ni Arroyo, ano nangyari? Oh. Di ba? Na house arrest lang siya. And he has still have all the privileges. Na, alam naman natin yun eh. Di ba? Eh nung lumaya siya, ano nangyari? Nakatakbo pa siya, nakatakbo pa ata siya ng San Juan or I don't know, Manila ata. I'm not too sure kung alin man. Pero alam ko, nung napawalang sala siya. And even nililitis pa nga lang na to prove na guilty siya doon sa mga impeachable offenses na binigay sa kanya. Di ba? Pero nakatakbo pa siya. So, does it serve the purpose of impeachment? Oh. Nung si Gloria ang umupo dahil siya yung vice nun, ano ba nangyari? So, yung process ng impeachment na yun, ano-ano yung mga resources nating napunta doon? Naging usap-usapan lang tayo ng buong mundo. Di ba? At the end, wala rin. Nag-ubos tayo ng resources natin, nag-ubos tayo ng mga tax natin, for what? Na bandang huli, nauwi rin sa wala. Sumunod sino? Yung Supreme Court judge. Di ba? Isa rin sa na-impeach yun. Ano bang pangalan niya? Basta may isa pang judge din yun. Ano nangyari doon? Sa kanya na-impeach siya, oo. Ano nangyari? Sa kanya nagsimula yung yung naka-wheelchair. Correct me if I'm wrong, ha? Doon sa ano na yon, sa Supreme Court Justice na yon. Ano nangyari sa kanya? Siya ang nagpasimula ng wheelchair. Naka-brace ang leeg. Di ba? Oh. Ano nangyari din doon? Nauwi rin sa walang sala hanggang sa pumanaw na lang yung Supreme Court Justice na yun. So, it does not really help us. Di ba? Oo, mapapatunayan. Kung mapatunayan man silang mga may mali sila, anong nangyari? Di ba? Ang dami ng problema ng Pilipinas. Mag-concentrate na lang doon sa paano pababain talaga yung bigas sa 20 pesos. Di ba? I'm not saying na I'm pro BBM or pro Duterte. Let's face the reality. Let's face the reality. And for me, itong move na to ni Bongbong Marcos this is a good move. This is a good move. It doesn't show na weak leader siya dahil hindi niya in-impeach Inday Sara. Di ba? In oras na ma-impeach Inday Sara, it will cause more, for sure, more problem. Di ba? May stabilize talaga ang ating politika. Dahil aminin natin hindi, mayroon pa rin mga sumusuporta sa Duterte families. May mga ilan ng mga retired colonel, generals na nagpapakita ng suporta at against na kay Bongbong Marcos. So are we hitting the street again? People power? I don't think. Wala rin naman kasing di ba nagagamit lang yung tao? Nagagamit lang tayong mga mamamayan. Kaya dapat matuto tayo mag-isip kung ano ba yung nakikita nating tama or mali. Sa kasalukuyang lagay ng ating bansa, I think our politicians and government officials really must focus on doing what they need to do in order for our country malesen naman yung kahirapan. Di ba? Wag nang hanggat maaari, wag nang patulan yung mga ganyan. Kung alam ninyo na nagtatantrums lang si Sara or meltdown si Sara, di ba? Do it in a different way. Di ba? Now, may mga nagsasabi naman na baka balat kayo lang. Diba? Baka behind this, nagsabi lang ng ganun si Marcos,
Pero ang totoo, meron pa siyang other plan. Well, we don't know. That's why kailangan maging observant tayo. Be vigilant sa mga ikinikilos ng mga taong nasa gobyerno natin. No? Kasi, yes, we don't know. This is politics and we all know that politics is the most dirtiest job even in other countries. Aminin natin yan. Kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas. Kaaway mo bukas, kaibigan mo ngayon. Magkakaalyado na kayo ngayon, maaaring bukas, kayo-kayo na yung magkakalaban. Diba? Ang unity, sino ba dati yan? Inday Sara at saka si Bongbong Marcos. Anong nangyari ngayon? Diba? Best of friend pa dati yan. So, ganun, ang politika natin. So, if this move of Ferdinand Marcos is really, okay, concerning our economy, our country, it's good. Diba? Malaking bagay ito. And I hope, pagbigyan nga sana siya ng ating Congress. Okay? Ipagbigyan siya ng ating mga mambabatas. Kasi, nasa sa kanila pa rin naman yan kung itutuloy nila. Pero sabi nga natin, kahit papano, may impluensya. Diba? Kumbaga, bilang leader, pinaka-leader, humihingi. Diba? Na sana, wag nang ituloy. Hindi niya naman minamanduhan eh. Diba? Hindi niya naman minamanduhan yung Kongreso na wag na. Diba? Siya yung nakikiusap. And I hope our Congress consider this request, diba, ng ating Pangulo in order for us to move on to much serious matter na kailangan ng atensyon. Kasi ilang hearing na, diba, ang dami na nating hearing. Anong nangyayari hanggang ngayon? Hearing pa rin. So, by not impeaching, diba, Inday Sara, at least malesen na yung mga hearing na yan. Na bandang huli, alam na naman natin kung ano yung nangyayari. Okay? Issue lang po tayo, walang personalan ha. Ang aking mga sinasabi is pawang aking mga naintindihan lamang at base sa aking opinion. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.